Hola po, kain na po tayong tanghalian. Ito po na nagluto lang po tayo ng spaghetti. Yan lang po ang tanghalian ko. Tsaka may isda pa po tayong prito at itlog. Konting talong. Kain na po tayo, sabayan niyo ako. Napakasarap na spaghetti. Yan po. Kain po tayo ng spaghetti. Tapos may itlog po tayong masarap na itlog. Sabayan nyo na po ako. Kain na po tayong lahat. Napakasarap ng spaghetti. Katatapos ko lang po kasi pinakain ng amo kong babae. Ngayon may yung po kasi isa niyang kamay na magangay. Kahapon pa yata yun. Nagkaroon po siya ng kati-kati dito. Ngayon parang namaga. Siguro kakakamot niya. Hindi po niya alam kung anong ilagay niya, polvo o lagyan niya ng tampalin niyang ng yelo. Namiss ko po kasi yung spaghetti kagabi. Ngayon, sobra ko na lang po ito kagabi. Hindi na ako nag-video kagabi, kumakain kami ng asawa ko. Ngayon, inuulam na lang po natin itong itlog at saka isda. Tatapos lang po niyang naligo yung anak niyang babae dito. Nag-swimming siya. Pero umuwi na rin po. Napakasarap talaga ng isda. Kain po tayo. Kain na po kayo yung hindi pa po nagapunan. Sabayan niyo ako. Kain tayo. Linagyan ko lang po ng ng sangkap. Yung parang spaghetti din sa atin. Linagyan ko rin po ng chorizo. Sarap po ng itlog na pinirito.
Pag umuwi po ako ng Pinas, mamimiss ko yung pagkain din dito. Kasi sanay na akong kumain sa mga pagkain nila dito. Pero nung primero po ako dito, nung kararating ko lang, wala po akong gusto sa mga pagkain nila. Lalo na sa ensalada, hindi ko po makain talaga. Pinagluluto pa rin ako ng asawa ko ng kanin. Tapos nung katagalan na, ko po lagi kong tinitikman yung pagkain nila, nagustuhan ko na rin po. Yung mga ensalada, mga pasta. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag umuwi na ako ng Pinas, magpapackage na lang ako ng iba't ibang pagkain dito na galing dito para kahit mamis ko, matikman ko pa rin, no? Pag nakauwi po ako ng Pinas, hindi muna po ako babalik dito. Kasi ayaw ng anak ko na babalik pa ako dito. Tsaka ang asawa ko, matagal na niya akong pinababakas yun sa Pinas. Dahil nga wala siyang kasama, lumalaki ang anak namin. Ngayon, napag-usapan na lang po namin na siya, pauwi-uwi na lang muna siya kada taon kung gusto niya. Tsaka hindi na po masyadong gusto kasi ng asawa ko sa atin sa sobrang init ng panahon. Sabi ko, pauwi-uwi na lang. Tapos ako pwede naman po akong pabalik-balik ulit dito. Basta hindi lang po masira yung papel ko. Kahit na anong oras, makakabalik po ako dito. Kain na po kayo. Masarap din po kasi yung may kasamang kumakain, no? Ako parang wala akong masyadong ganang kumain pag hindi ko kasabay ang asawa ko. Isdang prito, masarap. Kanina tinawagan ko po yung anak ko. Linoko ko siya. Nasabi ko sa kanya, pabalikin pa niya ako. Ayaw po niya. Gusto niya kahit isa lang sa amin, makasama na niya po daw. Naintindihan po namin yung anak ko kasi nung lasa kong umuwi, nasa 10 years old pa lang yata o 9 years old.
Hanggang ngayon po, nag 15 years old siya, hindi pa kami nakapagbakasyon. Kaya isadsad ko na lang po itong taon na ito siguro para makauwi na. Tsaka kung ako lang po, sawa na rin po ako dito. Diyos ko, wala kang kaligayahan. Puro trabaho, trabaho. Kaya ang asawa ko, sabi po niya sa akin, hanggat may lakas ka pa, i-enjoy mo na yung buhay mo sa Pilipinas. Kung pag matanda ka na, kahit ano pang gusto mo, hindi mo ma-enjoy dahil hindi ka na makalakad. Siguro pag nakauwi po ako, baka hindi pa kami sabay ng asawa ko. Paunahan niya ako ng ilang buwan. Kasi yung bahay po namin, nakatambak ang mga gamit ko. Hindi ko pa maayos. Gusto ng asawa ko pag uwi niya, nakaayos ng bahay. Kaya pinauna po niya akong umuwi. Ang sarap po talaga ng pagkain. Sobra. Para ma-enjoy ko rin po yung pagbablog ko sa Pinas. Dito po kasi wala kang ma-vlog kung di sa loob ng bahay. Sarap po talaga ng prito ng isda. Sarap. Nung pong maliit ako, siguro mga grade 1, grade 2, pag kumain po ako ng isda, siguradong matitinik ako. Buti na lang may kamag-anak po kami na tigayilo ng tinik. Lagi po tinatawag ng nanay ko nun yun. Si Kuya Goding. Si Goding. Bali pamangkin ko po yun. Shout out sa'yo, Goding. Saan ka nakatira ngayon? Hindi ko na po alam kung saan siya nakatira. Anak ng pinsang ko yun. Siguro po kung makasalubong ko, hindi ko na po siya kilala kasi nung umalis siya dun sa lugar namin, bata pa ako nun. Grade 1 pa lang yata ako. Hanggang ngayon.
Sa edad ko ito, hindi ko pa siya nakita uli. Sarap po talaga ng isda. Diyos mio. Masarap po kasi sa isda yung may kano. Pag puro laman ng kinakain mo, parang wala nang thrill. Wala nang kasarap-sarap. Konti na lang po yung spaghetti. Naubos ko na po. Mamayang hapon naman po nito. Hindi ko alam kung makapamlansya ako. Darating po kasi nagpider kami ng palengke ng amo ko. Yatid nila dito sa bahay. Tapos magkulukar ako ng mga pagkain. Sarap po talaga ng sarap. Pag napapasubo po ako sa kinakain ko, talaga naman. Naubos ko na po. Salamat sa Diyos. Nakaraos na naman po sa isang araw. Ang sarap po ng aloe vera na ito.
Bueno, hanggang dito muna po yung video natin. Ingat po kayo lahat. God bless po. Bye-bye.